Hi guys! Nakatikim na ba kayo ng Maha Blanca na merong glutinous rice flour? Kung hindi pa ay tara gawin natin and tuturuan ko kayo kung paano. Sa isang bowl, maglalagay lang tayo ng 1 cup cornstarch and 2 cups ng ating glutinous rice flour or yung giniling na malagkit na bigas. Tapos mag-a-add tayo ng isang latang evaporated milk at isang lata din ng coconut milk or gata. I-mix lang natin yan hanggang sa ma-dissolve yung ating mga dry ingredients. Tapos set aside natin. Next naman, sa isang pan kung saan natin lulutuin yung ating Maha Blanca. Naglagay ulit ako ng isang latang coconut milk and naglagay ako ng 1/2 cup ng sugar, kaunting asin at nilagay ko na din yung ating cream corn at yung isang latang condensed milk na siyang magpapatamis sa ating Maha Blanca. Dito kailangan nating maluto yung ating gata para hindi siya madaling masira. So ako niluto ko siya ng mga about 10 minutes and kapag nakita natin siyang kumikibot-kibot na parang pakulo na siya, pwede na nating ilagay yung ating mixture kanina na cornstarch and glutinous rice flour. So dito sa part na to, dapat continuous yung paghalo nyo habang nilalagay nyo yung ating mixture ng cornstarch and glutinous rice flour para hindi siya masunog at the same time hindi siya magbuo-buo. So eto guys ay may mga cut na, pero ang pagluto ko lang naman ito kapag ganito na yung itsura niya, yung tipong medyo pawala na yung sabaw niya, saka ko naman ilalagay yung ating all-purpose cream. Yes, all-purpose cream po para maging creamy ang inyong Maha Blanca. Inilagay ko na nga din dyan yung ating isang latang whole corn. At dito nga sa part na to, kailangan nating haluin ng haluin para maiwasan natin yung pagbubuo-buo ng ating mixture na inilagay and at the same time, hindi tayo magkakaroon ng sunog sa ilalim. Fast forward at kapag naging ganyan na yung itsura niya at feeling natin na sobrang bigat na ng ating hinahalo, malapit nang maluto yan and dyan ko naman siya lalagyan ng ating butter. At tulad ng dati, hahalu-haluin lang natin yan hanggang sa matunaw ang butter. So, bakit ko nga po ba nilalagyan ng butter? So, ang butter po ay nakakatulong para maging smooth and maging shiny yung ating Maha Blanca. And kapag naging ganito na ka-smooth and ganito na yung itsura niya, pwedeng-pwede na yan. Luto na ang ating Maha Blanca. So, ngayon naman, ilalagay na natin yan sa ating mga container. So, kanina nga, bago ako magluto ng ating Maha Blanca, ay humingi na kami ni Daddy ng dahon ng saging sa aming kapitbahay. And kung nakita nyo, nag-brush muna ako ng butter dyan sa ating saging bago ko nilagay yung ating Maha Blanca. And ayan nga, medyo madami yung ating nagawa. Pero yung ating recipe na ilalagay ko sa comment section or sa caption ay pwede nyong hatiin. So after ko nga siyang ma-flatten and maayos, ay hinati-hati ko na siya. Tapos maglalagay tayo mamaya ng toppings. So dito sa kabila, ang ilalagay natin dyan ay cheese. And dito naman sa isa, lalagyan natin yan ng toppings na latik. So meron lang ako ditong isang pouch ng kakanggata. At hihintayin lang natin yan hanggang sa mag-separate na yung oil niya sa magiging latik. Kapag ganyan na yung itsura niya, medyo brown na siya. Pero yung akin, talagang natusta siya kasi napabayaan ko. So wag nyo kong tutularan. So ayan na. Nilagay ko na siya dyan sa toppings natin pero hindi ko pala siya napakita. So kahit hindi pa siya totally nagsiset at hindi ko pa siya nilalagay sa ref para lumamig, syempre titikman na natin yan. Sinasabi ko sa inyo guys, hindi ito yung typical na Maha Blanca ang natitikman nyo. Super creamy to na hindi sobrang tamis and alam kong magugustuhan nyo to.